Hello! Welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share para updated kayo sa i-upload kong mga videos. Magaganda ang i-upload kong mga videos dahil ito ay informative, educational and interesting to watch. Nakakamangha at madaling maunawaan ng lahat. Marami kayong matututunan dito. Maghahatid sa inyo ng kaalaman at edukasyon. Huwag bibitiw, manood at makinig sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa online libel. Dahil kamakailan lang ay halos sabay-sabay kinasuhan ang mga personalidad tulad ni Christy Fermin, Harry Roque at iba pa. Itong desisyon ng Korte Suprema ay related o may kaugnayan sa online libel. Pakinggan nyo ang desisyon ng Korte Suprema tungkol sa online libel. Ayon sa Korte Suprema for online libel, courts may impose alternative penalty of fine instead of imprisonment. Ibig sabihin para sa online libel, maaaring magpataw ang mga korte ng alternatibong parusa ng fine sa halip na pagkakulong. Sa kaso ni People vs. Soliman, GR. Number 256,700. Maaaring hatulan ng korte ang isang akusado na napatunayang nagkasala ng online libel sa pagbabayad ng multa lamang, sa halip na pagkakulong. Kaya ginanap ang Korte Suprema en banc, sa pamamagitan ni Associate Justice Antonio Co., Jr. Dahil itinanggi nito ang petition for review on certiorari na inihain ng People of the Philippines laban kay Jomrito Soliman. Iginiit ng petisyon na ang Court of Appeals ay nakagawa ng matinding pang-aabuso sa discretion ng pagtibayin nito ang desisyon ng Regional Trial Court na hinatulan si Soliman para sa online libel at sinentensyahan siyang magbayad ng multang 50,000 pesos. Noong 2018, si Soliman ay kinasuhan ng online libel sa ilalim ng Section 4C, Subparagraph 4 ng Republic Act No. 10,175, o ang Cybercrime Prevention Act, para sa isang post sa Facebook laban kay Waldo Carpio, noon ay Assistant Secretary, ASEC, ng Kagawaran ng Agrikultura. Binanggit ni Soliman sa kanyang Facebook post na si ASEC nagpabol si Carpio at labis na naantala ang pagpapalabas ng sanitary and phytosanitary import clearance ni Soliman. Hinatulan ng RTC na si Soliman ay nagkasala ng lampas sa makatwirang pagdududa ng online libel at sinentensyahan siyang magbayad ng multang 50,000 pesos. Sa pagpapataw ng parusa ng multa lamang, hiniling ng RTC ang Supreme Court Administrative Circular No. 08-2008, o ang Guidelines in the Observance of a Rule of Preference in the Imposition of Penalties in Libel Cases, na nagpapahintulot sa pagpataw ng multa, sa halip na pagkakulong, sa mga kasong libelo. Gayunpaman, ang People, sa pamamagitan ng Office of the Solicitor General, ay naghain ng petisyon para sa certiorari sa CA, na sinasabing ang RTC ay nakagawa ng matinding pang-aabuso sa pagpapasya sa pagpataw ng parusang multa para lamang sa paglabag ni Soliman sa online libel. Tinanggihan ng CA ang petisyon ng People, na nag-udyok sa kasalukuyang petisyon sa Korte Suprema. Sa pagpapatibay sa CA at RTC, unang nabanggit ng Korte na ang pagsusuri nito ay limitado sa tanong kung tama ang CA sa pagpapasya na ang RTC ay nakagawa ng matinding pang-aabuso sa pagpapasya sa pagpapataw ng 50,000 peso na multa lamang, sa halip na pagkakulong na mas mataas ng 1 degree. May multa bilang alternatibong parusa para sa online libel. Ang Seksyon 6 ng Cybercrime Prevention Act ay nagpapataw sa online na libel, o libel na ginawa sa pamamagitan ng mga teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon, isang parusang mas mataas ng 1 antas kaysa sa tradisyonal na libel, o libel sa ilalim ng Revised Penal Code. Sa ilalim ng RPC, ayon sa amyendahan ng RA 10,951, ang parusa para sa tradisyonal na libel ay prison correccional sa pinakamababa at katamtamang panahon nito o multa mula 40,000 pesos hanggang 1,200,000 pesos, o pareho. Ipinasya ng Korte na kinikilala ng RPC na ang parusa ng multa ay maaaring ipataw bilang isa o alternatibong parusa para sa libelo, gaya ng makikita sa plain na paggamit ng RPC ng disjunctive na salitang u, sa pagitan ng termino ng pagkakulong at multa, tulad ng salitang pagbibigay ng senadoryas, dissociation o kalayaan sa pagitan ng dalawang salita.
Kaya, para sa tradisyonal na libelo, ang isang multa ay maaaring ipataw bilang kapalit ng pagkakulong, gaganapin ng korte. Tulad ng para sa online na libel, nalaman ng korte na ang mga tao ay nagkamali sa pag-aakala na ang pagkakulong lamang ang maaaring dagdagan o bawasan ng mga degree sa ilalim ng RPC, at sa gayon, ang pagkakulong ay ang mandatoryong parusa para sa online na libel. Tinanggihan ng korte ang pagpapalagay na ito, na binanggit ang Artikulo 75 ng RPC na nagtatadhana na ang parusa ng multa ay maaaring dagdagan o bawasan ng mga antas ng 1/4 ng maksimum na halaga na itinakda ng batas, nang hindi binabago ang minimum. Tungkol sa libelo, napag-alaman ng korte na sa paghati sa pinakamataas na halaga ng multa para sa tradisyonal na libel, 1,200,000 pesos, sa 4 na bahagi, ang bawat antas ay nagkakahalaga ng 300,000 pesos. Upang matukoy ang parusa para sa online na libel, na 1 degree na mas mataas, 300,000 pesos ay dapat idagdag sa maximum na halaga para sa tradisyonal na libel. Kaya, ang pinakamataas na halaga ng multa para sa online na libel ay dapat 1,500,000 pesos, na may pinakamababang halaga na 40,000 pesos na hindi nagbabago alinsunod sa Artikulo 75 ng RPC. Ang saklaw ng multa para sa online libel ay mula sa 40,000 pesos hanggang 1,500,000 pesos. Sa paglalapat nito kay Suliman, ang 50,000 pesos na multa na hinatulan ng RTC ay nasa saklaw ng multang ipapataw ng batas. Tungkol sa salungatan sa pagitan ng Cybercrime Prevention Act at mga panuntunan sa pagpapatupad nito. Noong 2017, pinagtibay ang RA No. 10,951, na epektibong nagpapataas ng mga parusa sa ilalim ng RPC, kabilang ang parusa para sa tradisyonal na libel. Gayunpaman, sa ilalim ng Implementing Rules and Regulations, IRR, ng Cybercrime Prevention Act, pinanatili ng parusa para sa online libel ang lumang halaga ng multa sa RPC. Sa pagresolba sa salungatan, pinasyahan ng korte na ang probisyon sa Cybercrime Prevention Act, na tumutukoy sa parusang ibinibigay sa RPC, na inamyendahan noong 2017, ay dapat ilapat. Kaya, para kay Suliman, na nakagawa ng krimen ng online libel noong 2018, ang parusa na binago noong 2017 ay dapat ding ilapat. Sa aplikasyon ng AC 082008 sa online libel, ipinagpalagay ng korte na ang AC 082008, na nagtatakda ng isang tuntunin ng kagustuhan para sa pagpapataw ng mga multa sa halip na pagkakulong sa mga kaso ng libelo, ay hindi pumapalit sa layunin ng pambatasan sa likod ng pagpapataw ng mas mataas na antas ng parusa sa online na libel. Sa katunayan, sa nararapat na paggalang sa umiiral na mga batas, maingat na idiin na hindi nito inaalis ang pagkakulong bilang alternatibong parusa. Nagpasya pa ang korte na sa pagpataw ng parusa para sa libel, online na libel. Dapat tandaan ng mga korte ang mga prinsipyong inilatag sa AC 082008, kung saan, isa sa alang-alang ng mga korte ang mga kakaibang kalagayan ng bawat kaso, ang magpapasya kung ang pagpapataw ng multa lamang ang pinakamahusay na magsisilbi sa interes ng hustisya o kung ang pagtitiis na magpataw ng pagkakulong ay magpapababa sa kabigatan ng pagkakasala, karahasan sa paggawa sa kaayusan ng lipunan, o kung hindi man ay salungat sa mga kinakailangan ng hustisya. Sa kaso ni Suliman, napag-alaman ng korte na ang mga pangyayari na nakapaligid sa mapanirang puri na post sa Facebook ay katulad ng isa sa mga pangyayari sa ilalim ng AC 082008, partikular na si Suliman ay pinasigla ng galit at ang kanyang pananaw na si Asek. Pinipilit siya ni Carpio sa di umano'y sadyang pagkaantala sa pagpapalabas ng clearance ni Suliman. Kaya naman, walang matinding pag-abuso sa pagpapasya sa bahagi ng RTC sa pagpapataw kay Suliman ng multa lamang. Courtesy of the Supreme Court Public Information Office. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.